These may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Kumusta kabayan? Mga dapat abangan ngayon sa Kumusta Na ang Pag-ibig Mo. Pag-ibig Pan, abot kamay sa serbisyo sa sariling tahanan through online gamit ang virtual Pag-ibig app. Mga OFW inalerto sa gera sa Israel sa kasalukuyang inaatake. At sa alam mo ba to, ang buwan ng October ay tinuturing din sa buong mundo bilang National Book Month. Ano-ano ang mga trivia patungkol sa mga aklat at may akda at iba pa. Ito at marami pang aabangan ngayon dito sa ating programang Kumusta Na ang Pag-ibig Mo. Alright, once again, good afternoon po dito sa Pilipinas at magandang umaga, gabi, madaling araw o anumang time zone na papabilang ang mga overseas Filipinos, mga kababayan natin at sa mga taga-subaybay natin dito sa Kakampi Online. Once again, here's your host, Erwin David, ang inyong lingkod Pag-ibig na patuloy na mangangamusta at magkakatid sa inyo ng mga impormasyon patungkol sa benepisyo, serbisyo at maging mga balitang OFW sa trivia dito sa programang Kumusta Na ang Pag-ibig Mo. And once again, tayo po ay live na live dito po sa Kakampi Online. Today is October 19 at sa aking orasan po ay nasa 3:16 po tayo ng hapon dito sa Pilipinas at makulimlim ngayon dito sa Metro Manila. Ganun pa man, anumang panahon, anumang klima kayo napapabilang, ay tayo po ay sama-sama ngayon sa ating isang oras na talakayan at pagkwekwentuhan. At hindi na natin patatagalin pa, just a recap sa ating pong last week na or last episode na topic natin about pag-ibig. So, ang dami na natin dito mga tinalakay, dito mga nagdaang linggo at episodes at nakatutuwa ho, yung mga nakikita ho natin mga response, yung nakikita ho nating mga tugon, at nawa po patuloy po na maka-reach ng maraming mga kababayan natin abroad sapagkat ito pong pag-ibig po ay napaka-gandang programa po na hinahain po sa hindi lang ho sa mga OFWs maging sa mga kababayan ho natin dito sa Pilipinas po. Dahil basta ikaw ay may pag-ibig, ay kayang-kaya nating mag-avail ng mga loan programs such as yung tinalakay natin from the previous episodes, yung ating acquired asset. Kaya sa mga kababayan po natin, before we proceed with the recap, ay we're continuously encouraging, and nawa po ay patuloy tayong maghulog ng ating Pag-ibig One savings. Yung regular savings natin, that is a mandatory savings of worth sa ngayon, kung individual payer ka, is a regular of 200 pesos monthly, At kayang-kaya yan, pwede yang i-upgrade dahil yan po ay savings ninyo. So, over time, tumutubo po ito. Yearly kasi ang tubo ho niyan, compounded ho, at ang maganda, walang withholding tax. And with your active Pag-ibig membership, it will also mean na capable, or tayo po eligible to apply for the housing loan and short-term loan programs. And now, it is time to flash or to present our previous topic regarding the housing loan, particularly on the acquired assets. So, as now you can see on your respective screens, so it is having or owning a home for less. The best thing in life is acquiring something that is really vital and important without too much cost, Walang kailangan ilabas na masyado maraming pera. Although mahal, pero ang maganda ko ay natutulungan tayo ng pag-ibig, na makamit ang ating pangarap ng ating mga matitirhan sa isang mas magaan at mas nakatutuwa na rate po. So, this is the acquired asset o Pag-ibig Fund. Ito po yung mga property na kung saan ang general condition nito is as is, where is basis, which means the buyer accepts the physical condition of the subject property, including whether it is occupied or not, and selling price is based on the valid appraisal value as of date of disposal. Here we explain it on the previous episode na yung property po, yung lupa natin particular ay nag-a-appreciate yung value over time. Yun na maganda pag nag-invest tayo sa property, hindi po siya palugi. Bagkus ho ay over time, yung lupa po nag-a-appreciate ang value. Pero maganda ho dyan,
yung appraised value ng Pag-ibig, yung selling price ho, ang pagbabasehan yung appraised value kung kailan dinispose. Pagpalagay natin, yung property nakita ninyo, dinispose last 2018. And right now, 2023, definitely malayong malayo na yung value po niya. Mas mataas na ho yung appraised value, but still Pag-ibig Fund will sell it dun sa price niya back noong 2018. So, napakalaking mura po nun. Alam niyo po, sa mga binebenta lang na condo, nakikita na natin yung difference, no? Yung variance, no, from the previous selling price up to now, at talagang totoo yan, nagtataas yan. But this is a good thing about the acquired asset, wherein the general condition will be based yung kanyang valid appraisal value from the date of disposal. Next slide, we're going to show you ano ba yung mode of sale. So we have the direct purchase, public auctions, and negotiated sales. So to go more over, ito po yung ating next slide. On our next slide, after this modes of sale is the negotiated sale type. So here, there is a retail sale with discounts based on mode of payment. So if you will pay it in cash, that is the highest 30% discount. Short-term installment, that is 20% discount. And long-term installment is 10%. No? So mamaya dadaanan din natin ano nga ba ibig sabihin niyang short-term and long-term. Bulk sale, ito naman yung marami po kayo, no? Parang sabay-sabay kayo, grupo kayo na bibili, or pwede pala, ito po pala yung bulk sale. Ibig sabihin po nito is yun nga, maramihang kuha po. So ito po, no, makikita natin yung discount niya based on aggregate price available for both cash and installment terms, such as kung may 10 million to 50 million, 40% discount. More than 50 to 100 million is 42%, and the highest is more than 100 million. So kung mas marami po, mas panalo po, mas malaking discount ang makukuha po natin. Next, on our negotiated sale types, so ito na po yung group sale, no? Kanina kasi bulk sale, this one is group sale. So ito naman po is open to members of employees associations or cooperatives whose employer has or is willing to execute a collection servicing agreement. So, enter lang sila sa memorandum of agreement and then consolidated na offer to purchase. Kasi kung individual kayo mag-a-apply, kanya-kanya po kayong pasaho nung tinatawag na offer to purchase. Yan yung ginagawa po natin dito sa acquired asset. Pero dito sa group sale, of course, dahil grupo ho ito is the consolidated. Ibig sabihin, pinagsama-sama na po, no, sa bayan na isahang pasahan na lamang po. And evaluation of purchase shall be on per property basis, of course, no, by unit yan, if ever. Discount based on the total group amount. So panalong-panalo dito. And take note that the aggregate selling price of the properties based on the published price to be purchased should at least be at 10 million for the first batch of group sale bid. So subsequent batches of bid offers need not reach 10 million if within the same calendar year as first batch of winning bid. Okay, next slide po. So here we are only discussing, no, short review, no. So employer requirements, if in case, no, na sila po ay papasok doon sa group sale, is first the accredited Pag-ibig Fund under its employer accreditation program and must enter a collection servicing agreement or CSA. So it is where the employer or the human resource authorized or representative must attend a CSA briefing with Pag-ibig Fund's billing department, and SPA or special private attorney is required to authorize the representative to perform licensing functions. Okay? So here we have just a quick view lang, no, ng ating episodes po. Next on our slide. Yan, so these are the discounts per mode of sale. So makikita ko natin if direct purchase, first public auction, second public auction, and then if you will go into negotiated sale, we have the retail, box sale, and group sale. Next po. Okay, so yun po yung ating acquired asset po, no? By the way, for more information about Pag-ibig acquired asset, huwag kayong mag-alala. Available lahat po yan sa official website ng Pag-ibig in www.pagibigfund.gov.ph, and click lang po natin doon, no, yung ating pong
housing loan at makikita nyo rin po doon yung properties under negotiable sale. Okay? So, properties under negotiable sale, makikita nyo po yung mga available properties. Actually, nakalagay ho yan into PDF file. Okay? So, yung PDF file na yun, nakasegregate naman doon yung, let's say, yung sa mga Metro Manila or dito sa Bacolod area or Davao region. So, doon ko kayo makikita ng mga list of properties available. At kailangan nyo siyang bisitahin personally so that makita nyo yung present state niya, specifically the physical condition of that property. Okay? So, sa mga kababayan po nating nasa abroad, check naman pong relate ho kayo, no? Sa tinatawag ho nating LDR, no? O yung tinatawag na long distance relationship. Mga mom and sir, kung tayo ay nabuhay nung panahon pa ng mga Hapon, nung panahon pa ng Hapon, o nung hindi pa lumalabas yung telepono o social media, napakahirap talagang makipag-communicate o makipag-usap, makipag-kumustahan, no? Hindi katulad ng ginagawa natin ngayon, may ganito tayong programa, may messenger tayo, saan sulok ka man ng mundo, basta may internet connection, makakapag-kamustahan talaga kayo. Pero noong unang panahon, ay ang hirap-hirap nga naman talaga mag-aantay ka pa ng sulat. Siguro yung tao kung nagsulat ng ganitong petsa, magpapadala ng letrato, marahil dumating na dun sa pinagpadala niya ng ilang buwan na. Ang tagal-tagal, no? Pero ngayon nakakatuwa is mabilis na po kaya may mga nade-develop na rin online, no? Mga iba't ibang negosyo, iba't ibang platforms, no? Yung mga nagpe-perform na online, meron na po tayong mga ganyan. At syempre, bilang tayo po ay nagkakaroon na ng progreso, pag-unlad na ho sa ating pong mga ginagawa ko, no, sa trabaho, sa ating pakikipag-usap, sa komunikasyon, ay hindi rin po nagpapahuli ang serbisyo ng gobyerno po. Actually, matagal na pong merong mandate from the national government na streamline natin, no, mas pabilisin natin ang transaksyon sa paghihingkayat na magbukas na maraming serbisyo through e-governance. Which means that yung some of our basic transactions, instead na pipila pa sa linya talaga, no, to go on to fall in line, is you will end up going online, which is more convenient and efficient po sa atin. And here, ito po ang pag-uusapan natin for today's episode, the virtual pag-ibig, no? Talagang makakamit mo ang pag-ibig online. Ang dami nating kababayan na ganyan, no? They just chat, they just message yung loved ones nila and then nagkatuluyan sila. But with the pag-ibig, the virtual pag-ibig, it means na ihakatid namin ang aming lingkod pag-ibig through online using this mobile app. So, speaking of mobile app, it can be downloaded whether you're using a Android or Apple device. So, it is both available on our Google Play and App Store. Okay? So, if you have time, kung wala pa po kayo, maganda po, nagkakamustahan tayo. At ito po, para makamusta nyo ang inyong pag-ibig status, ang inyong mga hulog, ang inyong mga, kung may loan kayo, no? Loan balance po, kung may active loan kayo, yan po ay viewable and can be monitored online using the virtual pag-ibig. So, ano nga po ba itong virtual pag-ibig? So, let's see on the next slide. So, mga kababayan natin nanonood po dyan, kaway-kaway po tayo. Binabati po natin ang lahat ng viewers po natin live here on Kakampi Online. So, if you still don't have the app of Virtual Pag-ibig, di wag na po tayo magpahuli pa, no? I-download at install na po yan. So, of course, through mobile app, one of the features or one of the advantages is you can view your pag-ibig savings and the dividends. So as you can see on the sample, for example, yan na yung hulog niya. Ito, nakakatawa, laki na ng hulog niya, no? Kasi malaki yung inuhulog niya monthly. So lumalabas dito na ang total employee share niya mataas, no? At ito yung employee share niya mataas, yung employer share ay sakto lang, no, yung regular na inuhulog yan. The total dividends is 33,000. Yan at yan po, no, yung interface, yan yung makikita nyo po dun sa virtual pag-ibig. Ang maganda ko kasi sa virtual pag-ibig, mga ma'am and sir, mga kababayan po nating nandito po, nakikita natin yung breakdown ng hulog po natin. Which means, for example, if you're going to type in
For example, you started working or yung nagsimula ka magkaroon ng trabaho year 2010. So you just put the year 2010 and mag-download na doon or magre-reflect na doon, ilo-load na ho ng Virtual Pag-ibig app yung mga hulog and transaction nyo doon sa Pag-ibig regular savings nyo on that particular period or year. So napakagaan po no, napakadali lang po. At the same time convenient, hindi ka napipila sa branch just for you to check. And yun, lalo na yung dividends, alam niyo po, bidang-bida to pagdating lalo na sa modified Pag-ibig to, no? Meron po tayong dividends reveal, no, every year. And there, many members are so excited to verify and to know ano yung tinubo ng pera nila, gaano kataas yung kinita po nila. Napakalaking papel kasi ng ginagampanan ng dividend rate kasi ito yung nagsisilbi nating pinaka kita ho, no, ng ating ipon ng hulog. Kasi kaya po natin pinapasok ang ating mga hard-earned monies sa mga ganitong institution like banks and with the government, of course, Pag-ibig Fund is para mag-work naman yung money sa atin wherein yun, nagkakaroon siya ng dividends or kita po. Okay? So, yan po yung nakikita ko natin, no? So, sa mga gusto pong magkaroon ng update, no, na hindi nyo na kailangan mag-atas pa ng authorization letter na original or magpa-SPA, just for you to become updated on what's happening on your Pag-ibig savings. Of course, Virtual Pag-ibig is here for you to monitor your Pag-ibig savings conveniently and easy. Okay, next po, na isa sa mga makikita natin sa Virtual Pag-ibig is you can check your loan status, loan balance, and next payment due. Ano po itong loan status na to? Ito pong Virtual Pag-ibig kasi, sa mga kababayan po nating nanonood, if you already secure your Pag-ibig Loyalty Card Plus or if you have the valid Land Bank Cash Card which can be availed or can be claimed to any Pag-ibig branch po kung nag-file kayo ng loan. So, ina-avail po kasing Loyalty Card Plus po natin. So, through that, pag nag-apply po tayo ng loan kasi online, is halimbawa po no, nag-submit na kayo ng inyong application online, you can monitor your loan status. Ano ibig sabihin ng loan status? Kung na-review ba, na-approve na, so naka-indicate po siya doon. So ganun siya ka-convenient na ikaw mismo no, nakikita mo na. And loan balance, no, speaking of loan balance, ito sa mga kababayan po natin, minsan na nagiging ano lang po nila is, naging iintindihin po nila is paano po ba ako makakabayad ng short term loan? Kasi yung mga land-based lalo na po, no, hindi naman po natin may enforce yung ating mga employers sa ibang bansa sa land-based para po bawasan kayo ng multipurpose loan. Pero ang ginagawa ko dyan is sariling hulugo ni members. So for you na makita mo yung loan balance mo, magkano na lang babayaran ko? Kailan ba yung next due date ko? With the short-term loan naman kasi napakadali lang naman po, no? Every 15th of the month. Huwag ka lang lalagpas ng every 15th of the month. Pwede na ho kayong magano po, no? Maghulog na kahit kung may GCash or Maya account po kayo. So ito po, no, nakikita natin dito, for example, housing loan po, ang inyong niloan, halimbawa lang naman, no, makikita mo yung latest payment po ninyo, and then yung payment history, and then yung transaction date and the receipt number. So that is one of the advantages, no, the features of the Virtual Pag-ibig. Next po. And of course, no, it is one of the convenience na nahatid po sa atin ito, yung you can also pay online and confirm online payments. Of course, no, you can confirm kasi once na na-post na po ang inyong payment, it will appear on the ledger, no, ng inyong loan, no, whether short-term loan or housing loan, which can be both monitored here on your Virtual Pag-ibig app, no. So ito po, you can pay online. Anong ibig sabihin yan? Let's say you want to add your Pag-ibig savings. Magdadagdag ka ng hulog sa regular savings nyo, yung Pag-ibig 1. And magdadagdag ng ipon ho sa MP2. By the way, we would like to advise na hindi po tayo nagpapa-backpay sa Pag-ibig in terms of regular savings. Kung October na tayo ngayon, tutuloy mo lang siya ng October onwards. Kung November na bukas, November onwards po, no? Kung nangihinayang ka doon sa mga nalaktawan na buwan na taon, di no problem po. Pwede nyo idagdag yung amount ng hindi nyo nahulugan from the previous month from this present month onwards, no? Halimbawa, regular na hulog mo 400 pesos. Hindi mo nahulugan nung September. So, pwede mo gawin, itong October mo gawin mong 800. Kasi nga, ipon naman tong Pag-ibig, no? So, the higher the savings, of course, the higher the dividends. So, you can pay that online, no? Kapag magbabayad tayo ng short-term loan,
at saka po ng ating tinatawag na regular savings. Ang ginagamit lang naman natin dyan is our Pag-ibig MID number, no? Yung nag-umpisa sa number 1, that is 12-digit number. And sa GCash din, ganun din po, no? Through pay bills sa ating government. Hanapin nyo lang po, yan, yung mga kababayan natin may active loan, yung Pag-ibig OFW, and you will enter lamang po yung inyong Pag-ibig MID number, kung anong pong babayaran po ninyo, kung amortization ba to. Anyway, indicate nyo kung ano ba yan, kung short-term loan, or ano po ba yan, housing loan po. With the short-term loan, ang ipapasok po natin yung ating MID number. Ngayon kaya maghuhulog ng Pag-ibig One savings, Pag-ibig One number. But with the MP2, of course, ang ipapasok natin is our unique MP2 number. So para malaman nyo kung MP2 number yung inilalagay nyo po dyan, is nag-uumpisa dapat to sa number 5. And the same time, dapat yung MP2 po ninyo hindi pa naman matured. Okay? Kasi may iba dito, matagal na pala nilang nahulugan yung MP2 nila. Kung 2023 ngayon, ang nagmamature na ngayon, yung mga naghulog nung 2018. Ibig sabihin na naghulog yung nag-initial deposit po. Kasi maturity ng MP2 natin, it will be based on the day of the initial deposit ho ninyo doon sa account. Hindi siya doon sa day of registration, but the date of initial deposit. Okay? So, doon po, no? Sa mga maghuhulog po sa GCash po, gagamitin nyo lang MP2 number. Ngayon, kapag naman po housing po, of course, our housing loan account number po. Yun yung i-indicate po ninyo whether GCash or Maya app, yung ating housing loan number, yung ating pong i-indicate po. At napaka-convenient po niyan, no? So, pwede kayo mag-advance in terms of regular savings natin, you're allowed to advance. So, for example, October ngayon, gusto mo nang hulugan yung for the succeeding months or until next year, no problem. And you can also upgrade your Pag-ibig savings. If in case na intended for 1 month lang ang ihulog natin, for example, through GCash na siya huhulugan, what you can do, of course, is to make yung prom and to na period as same day lang or same date lang po. Okay? With the MP2 program naman, walang advance at walang back pay. Kung kailan kami pera para ito'y dagdagan na tulugan, hulugan mo siya dun sa mismong araw na yon or sa mismong period pong yon. Okay? So, no need to advance na po dun dahil wala namang problema kay MP2 kahit isang beses mo lang hulugan or kahit ilang pagkakataon mo lang siya nadadagdagan, ayos lang po. So, that is a big convenience. That is a true comfort na binibigay sa atin ng virtual Pag-ibig in terms of paying online and confirming our online transactions and payments. Next po in our slide, featuring the virtual Pag-ibig is, of course, as also mentioned earlier, apply for a multipurpose loan. So, how you can apply in the first place? Excuse me po. So how you can apply for multi-purpose loan? So first thing to do is to secure a Loyalty Card Plus. So Loyalty Card Plus, it will be applied personally to any nearest branch of Pag-ibig. So yung mga kababayan natin dyan, wag po kayo magtampo kung nasa ibang bansa kayo. No problem po. Pag uwi nyo sa Pilipinas, mabilis lang po ito. 1-day processing lang naman po yan. You can visit any Pag-ibig branch na malapit po sa inyo. Ang dadalhin lamang po natin yung ating yung original na one digitized government issued valid ID. So definitely if you have the passport, no, dalhin nyo na lang yung passport po. And then 125 lang naman yon, that is the card fee na sinisingil ng mga bank partners ho natin. Napakasulit naman po nun dahil una ho, isang araw lang nakukuha yung card. And using that card, you can use it for creating your virtual Pag-ibig account. Ito na yon. And then excuse me po. And then, ginagamit din po natin yung ating Loyalty Card Plus para makapag-apply nga ng loan. Ito na. Tsaka may mga taglay-taglay yung discount and reward. So, back in our topic on virtual Pag-ibig. So, using that card kasi, doon po ide-deposit yung loanable amount po ninyo. Okay? So, ang forms naman natin for our multi-purpose loan can be downloaded online. So, sa mga sea-based or land-based man na OFWs, especially sa land-based ay no need naman po kayo magpapirma pa sa employer ninyo. Kasi makikita nyo dun sa ating, halimbawa po, multi-purpose loan form, na merong portion dun for authorized signatory ng company na pipirmahan dapat nila at i-confirm, no, kung nagtatrabaho kayo.
Ngayon, wala po dun sa inyo yun bilang kayo po ay land-based OFW. So, kayo lang po mag-fill out noon and your two witnesses bearing their full names and signatures. At the same time, yung back part, hindi nyo na po fill outan yun. That is intended kasi dito sa Pilipinas yun to be signed by their authorized signatories. But if you are an OFW, especially sa land-based po, what you can do is to also download yung tinatawag nating Declaration of Income. Erwin, kanina mo pa binabanggit itong download na to. Saan ba na-download dyan? Okay. It can be downloaded online through official website of Pag-ibig Fund at www.pagibigfund.gov.ph. Okay? So, download nyo lang po dun sa ating downloadable form. So, kung nandun kayo sa website, it can be seen dun sa halos pinakababa. May makikita ka doon na iba't ibang pwedeng click na words at makikita niyo yung word na downloadable forms and select yung Provident. Provident po kasi dalawa yung either Provident or Housing. Click nyo lang yung Provident at under doon sa multi-purpose loan nandoon po yung Declaration of Income or multi-purpose loan, no? Application form or calamity loan application form po, no? Pwede niyo pong tignan po doon, no? Kapag yun ay na-download niyo na po, of course paki-print lang po kasi kailangan niyo po yung i-accomplish. Ibig sabihin fill outan po natin yung form and then yung Declaration of Income. Madali lang naman yun, no need to be notarized po yun. All you need to do is to declare or indicate your full name. And then, makikita nyo sa second blank yung inyo pong complete address. Of course, dito yun sa Pilipinas po, no? Not dun sa foreign land po. And number one question, tatanungin kayo, paano kayo kumikita, no? Sa mga seaman nating kasamahan na nanonood po ngayon, ang lalagay nyo po ay seafarer or if you're an OFW, lagay nyo land-based OFW as nurse, domestic helper ba, engineer, architect. And then, sa second question na blanco, you need to indicate magkano yung kita nyo sa loob ng 6 na buwan in peso. And of course, sa baba, your signature over printed name. So, when you will apply for multi-purpose loan, ang gagawin po natin, yung pinilautan yung form, halimbawa, ito po yung pinilautan yung form, ay pipicturean nyo na malinaw yung harap, and then picturean na malinaw yung likod, and then, magpipicture tayo ng ating one valid ID. For example, passport, no? Kung passport yan, dapat naka-open. Kita po yung portion na may signature ninyo and may pangalan po ninyo at picture. And then, yung inyong Loyalty Card Plus. So, yung Loyalty Card Plus natin, whether that is AUB or Union Bank, ay meron po yung back page na nandoon or bank part pala ng card na kung saan nandoon ho yung tinatawag natin na bank details. So, ang gagawin yung pagpipicture kay Loyalty Card Plus is front and back. Okay? And then selfie na hawak po yung ating Loyalty Card Plus and yung ating one digitized government issued valid ID. Saan yan isasubmit ulit, Erwin? Sa virtual Pag-ibig po. Huwag na ho kayo magla-login kasi hindi naman po registered yung employer ninyo dyan sa ibang bansa. Kaya all you need kasi meron tayong virtual Pag-ibig for employers, no? Through employer po pwede mag-apply ng loan. Pero sa case ninyo bilang OFW ay hindi naman po yung employer ninyo yung mag-a-approve sa mga land-based po, no? Kaya ang gagawin ninyo is public application. When we say public, no need to log in or sign in dun sa virtual Pag-ibig account. So, pag pumunta kayo sa aming official website, i-click nyo lang po dun yung virtual Pag-ibig for members. At ang gagawin po natin dyan ay i-click nyo lang yung apply or manage loans. And then, kindly proceed kagad po tayo dun sa kung ano man po yan. No? Kung short-term loan po, ang inyong pipilian naka-indicate doon kung yung multi-purpose loan ba na 2 or 3 years. Bakit may 2 or 3 years? Kasi may pagpipilian kayo na payment term. It can be 2 or 3 years po. And once na na-approve na po, wag lang kaliligtaan na hulugan yung ating monthly amortization. So, paano po yun, Sir Erwin? So, halimbawa, this October ka na-approvehan ng short-term loan. So, antay muna tayo ng 2 buwan. Then, after 2 months, ay doon na po papasok po yung unang payment natin. Kung October ka, January 15 yung first payment mo, which is pwede yung hulugan, kagaya ng binanggit na natin kanina, it's either by GCash or Maya app, or you can do it over the counter to any nearest Pag-ibig branch po. So, yan po, no? Kaya-kaya na natin mag-apply ng loan online. No need na pong lumabas, no need na mag-atas ng SPA as long as you have your Pag-ibig Loyalty Card Plus kasi doon lang po pwedeng ma-deposito ang inyong loan proceeds. Yan, saktong-sakto. Ngayong mga panahon magpapasko na.
no, yung mga meron pong hahabol sa bakasyon po dahil magkaka-long weekend so tayo bandang October 30 to November 3. Yan po, gamitin nyo na po ang pag-ibig ninyo and you can conveniently apply for loan using the virtual pag-ibig. Once again, no need to log in naman if in case you will apply for multi-purpose loan or calamity loan online. Okay, next na feature ng ating virtual pag-ibig. Ayan, by the way, for you to be aware po, ang ating virtual pag-ibig app po ay na-launch na po yan since 2019 pa po. At nakatutuwa ko na may over 3 million na ho kami, no, na nag-download nitong app na to. At wag na kayo magpauli, no, napaka-ganda at flexible po ng virtual pag-ibig app. So in our next topic po, mamaya po pagbalik po natin, ay kasunod nating tatalakayan yung mga job openings na available ngayon as per the official website of POEA or DMW, yung tawag na po sa kanya ngayon, which is Department of Migrant Workers, and yung ating balitang OFW at alam mo ba to? Kalipas lang ng ilang paalala, ay abangan nyo ang ating pagbabalik at magkakamustahan tayo dito sa Kumusta Na ang Pag-ibig Mo. Minsan ang pag-ibig online mo pala mahahanap. Ang bagong virtual pag-ibig. One click, you can track your savings. Easily pay for your loans. Even live chat with us. And now, apply for a short-term loan. Nagsimula sa isang pangarap. Ika'y tutulungang ibahin ang buhay na nakasanayan. Naka 24 months ka na sa pag-ibig. May panghulog na ako sa motor. Bagong motor. Gagawa ng hakbang para mapaghandaan ng forever. Ingat ka ha. At harapin ang bukas ng may maaasahan. Simulan mo na ang forever mo ngayon. Fund your forever with Pag-ibig Fund. Alright, once again, nagbabalik po tayo sa ating programang Kumusta Na ang Pag-ibig Mo. Once again, this is your host, Erwin David, your lingkod Pag-ibig, na patuloy na mga ngamusta sa inyo. Okay, so kanina ay binigyan na natin kayo ng overview. Ano po ba ang virtual pag-ibig? And we encourage, all our kababayans, syempre, kung wala ka pang pag-ibig, mag-register ka na. At kung may pag-ibig na po, lalo na yung mga dati pang nagtrabaho dito sa Pilipinas, you can have the opportunity to check your pag-ibig savings or existing loan using the virtual pag-ibig po. Okay, so pagpapatuloy po muna nung ating pag-uusap, yung pagbibigay at impormasyon tungkol sa virtual pag-ibig. Ano bang mga serbisyo ang pwede po dito? By the way, if you don't have the pag-ibig number, you still want to register, you can also do it through virtual pag-ibig. Click nyo lang yung be a member and yung magre-register po kayo. Okay? Ngayon, kung meron na po kayong wari nag-register na po tayo dito sa virtual pag-ibig, if you want to verify your MID number, same process, just proceed with be a member and then verify MID number. Ang i-input nyo doon yung apelyido nyo, yung tracking number na na-generate from your registration and your date of birth. Yun lang naman yung para mag-appear yung MID number nyo. Bakit may ganong verification pa, Erwin? Kasi po upon registration ho natin, ibig sabihin yung membership registration with Pag-ibig Fund, lilipas muna yung 2
araw, no, para po ma-generate yung MID number po ninyo dahil yun ay system generated. So once generated na, yun na po yung MID number ang official na gagamitin natin sa any Pag-ibig related transactions po natin. Maliwanag po yan. And then available din po dyan of course yung MP2 registration. Ito ang dami nag-i-inquire. Kailangan ko pa bang pumunta sa branch para ako ay makapag-apply ng MP2? The answer is no. Pupuntahan nyo lang po, pwede nyo nang puntahan ng Pag-ibig official website or virtual Pag-ibig, click nyo lang yung be a member, makikita nyo dun yung apply for MP2 and kailangan nyo lang dun is may active Pag-ibig savings kayo, so you will input your Pag-ibig MID number and then inyong last name, first name, date of birth, and magpo-proceed na yun to other details that will lead you on finishing your Pag-ibig MP2 enrollment. And also, with the virtual Pag-ibig, kung may mag-housing po dito, ang pre-screening ng requirements available na siya through virtual Pag-ibig, no? And of course, yung short-term loan ho natin, if you have the Loyalty Card Plus or Land Bank Cash Cards, ay pwede na ho kayong mag-apply niyan online dahil dun ide-deposito yung inyong loanable or approved loan amount. And with the Pag-ibig payments, for example, for payment po ng ating short-term loan and housing loan or pagdagdag ng ipon or savings natin sa regular savings and MP2, you can do it online using the virtual Pag-ibig. And of course, ito rin po, maganda po, balita to kapag may Loyalty Card Plus ka na, kung mag-withdraw na, magki-claim, no, yung Provident Benefit Claim. First, kung ikaw po ay may 20 years na, ibig sabihin po may total of 240 months or may more than 240 months, so yung ika-20 years mo, yung 240 months, pwede mong withdrawin yun if you have the Pag-ibig Loyalty Card Plus using the virtual Pag-ibig. Which means na yung inyong magiging claim proceeds, ide-deposit yun dun sa inyong Loyalty Card Plus. Ganun din po kung sakaling age 65 na po tayo para po sa mga kababayan natin na nasa mandatory retirement na po, no? Dahil sa batas sa mandatory retirement as of now is 65 years old. So yan po, no, pwede nyo nang i-claim na rin using the virtual Pag-ibig at dun ide-deposit sa Loyalty Card Plus ninyo. And yung mga may MP2, by the way, no, if you have the 15 years, meron pala tayong 15 years. Yung 15 years nga lang po ay pwede po dito kung tuloy-tuloy ang hulog mo. Which means you have total accumulated Pag-ibig savings of 180 months na hulog po, na given na walang gap kahit isang buwan. So kung may 15 years po, ayan, using the Loyalty Card Plus, pwede nyo i-apply sa Pag-ibig. Ngayon, kung lumagpas ka na, no, nakaisang taon na yung 15 years mo, hindi ka na applicable doon. Doon ka na sa 20 years na. At syempre, kapag MP2 naman, nag-matured na, ayan, kung naka 5 years na po, no, from the initial day of deposit, at ngayon ay naka 5 years na, pwede nyo nang withdrawin yan online through virtual Pag-ibig. Ito mga binabanggit ko po, at meron din pala doon, no, you can also chat with Pag-ibig Fund if in case may mga sagot, may mga tanong ka na gusto mong mabigyan ng katugunan kagad. So yung mga functions o yung mga benefits, yung mga features yun, ay pwede natin magawa ho yung kahit hindi kayo mag-login. Pero ang maganda po pang nag-login kayo at gumawa ng virtual Pag-ibig account, magagawa nyo mga tinalakay natin kanina, mag-verify ng inyong hulog sa Pag-ibig at mag-verify ng loan status nyo or yung active loan nyo po. Okay? So right now, ay next slide na po tayo. So, ang tanong, Erwin, I'm interested with the virtual Pag-ibig and I already download the app. So, the question is, how can I create an account? Okay? So, tatlo pong option ho yan. Pero sa inyo mga OFWs, if you have the Loyalty Card Plus, whether you're an OFW or locally employed, kung may taglay-taglay na po tayong Loyalty Card Plus, yan na po yung pinakamabilis at pinakamadaling paraan. Kasi self-activating na yan. Sa paanong paraan? Kung ano yung pinasok nyo pong active mobile number dyan sa Loyalty Card Plus nyo nung nag-apply kayo, yun din yung makare-receive ng one-time PIN para ma-activate yung inyong virtual Pag-ibig account. But don't worry if in case na wala pa tayong Loyalty Card Plus kasi makagagawa pa rin po kayo ng inyong virtual Pag-ibig account by choosing this third option na online activation for overseas Filipino workers or activation, no, yung ating pong tinatawag na account activation for OFWs
option po. So, paano po yan gagawin? So, ito po yung ating simple instruction. By the way po, no, assuming naman po, lahat po kayo ay may passport. Ang maganda po dyan, pipicturean nyo lang ho ng malinaw yung inyong passport, no? So, pag sinabi natin passport, it should be, of course, valid, no? Yung hindi pa expired, pag pinicturean nyo, of course, kita ng malinaw yung inyong pangalan, at saka yung portion na may signature po, no? So, sa mga wala pang Loyalty Card Plus dito, gusto niyo mag-verify na, Erwin, ang ganda nitong virtual pag-ibig, gusto ko na po, no, na makita yung hulog ko. May active loan ako, paano yan? Wala akong loyalty card, makikita ko yung yes, pwede po. Sa next slide, makikita niyo po yung simple instruction. You may screenshot this one, or you can save it for you to be able to do, no, the following steps for you to create your virtual Pag-ibig account. So, puntahan nyo lang yung official website ng Pag-ibig at www.pagibigfund.gov.ph. I-click nyo lang po yung virtual Pag-ibig and create account. At piliin nyo lang yung account creation for OFWs. Enter nyo lang yung mandatory required information. Ano-ano yan? Such as po yung inyong complete name. When we say complete name, yung kasama yung complete middle name and complete ng maiden name ng mother po ninyo. So, including yung full middle name ni nanay nung siya'y dalaga pa. At pili kayo kung saan bansa kayo napapabilang sa mga land base nating nandito, of course, yung respective country destination ninyo. Yung mga seaman po natin, since wala naman kayong specific country destination at wala naman Philippines kasing nakalagay dyan, kayo na po bala mag-select, no, kung saan yung mas applicable na country destination sa inyo. At kanina, nabanggit na nga natin ito, yung passport nyo, picturean nyo na malinaw. It should be the original passport ang pipicturean, na hindi po yung photocopy ng passport or picture ng passport. It should be yung original passport ang pipicturean. Of course, nakabukas, kita yung portion na may pangalan at picture natin and signature. At the same time, is magsa-selfie tayong nahawak yung passport. O payo lamang po hindi ho AI ang nag-a-approve nito, kaya tao ho talaga yan. Pag nag-selfie ho tayo, dapat may suot na damit pang itaas, maliwanag na nakikita yung mukha natin ng buo at saka yung passport na hawak natin, at wag na po tayo magwawaki ng mukha. Ang biro ko nga dyan, yung unggoy nga, naging issue na nakalusot sa SIM registration, magwawaki ka pa, di po ba? So wag na magwawaki ng mukha, no? Maliban na lang kung ganyan mukha talaga pinagkaloob ng Panginoon sa inyo, wala na tayong magagawa po doon. Dahil biro lamang po yun. Sabi ko nga, kung may balak magparetoke po dyan, mag-selfie muna kayo. Baka mamaya pag tinabi nyo na yung mukha nyo sa passport versus doon sa mukha ninyo, baka malaki na difference. Okay? So, yan po, no? Gawin nyo na po yan online. And once na ma-activate at ma-approve, pinapayuhan lang natin na wag nyo kalilimutan yung username, password po ninyo. Although may account recovery naman yan, kaya lang syempre tatanungin kayo nung pinili yung security questions at natatanda mo dapat yung eksaktong sagot na sinagot mo doon sa mga security questions na yun. So madali lang po yan, no? Kung paano po tayo nag-check ng mga Shopee ho natin, yung ibang ano natin, why not itong virtual Pag-ibig. Yan. And our next slide, syempre po ay pakita nyo lamang po yung ating yung online natin sa ating official website, and download at install na sa ating respective mobile devices ng virtual Pag-ibig app. And now, dadako na tayo para sa ating ilang job openings na available po from the official website of Department of Migrant Workers. So we will just have a quick glimpse if there are latest updates regarding the job postings available that you can apply under DMW. Ito lang po, no? Nakita natin dito last October 6 of 2023 ay merong pastry cook na kakailanganin po sa Oslanka nominees, no? Yan po ay under sa Australia po. 3 ho ang kailangan po nila, and this last September 26 pinost po ito. 8 naman, no, na trade person painters, no, yung sa Geelong Galvanizing, and 10 welder din ang kailangan on the same company sa Australia pa rin, sa Geelong Galvanizing. And meron ding 5 hairdresser sa Australia pa rin ito na kakailanganin sa Hair Today Alice, at 4 naman na fabricator machinist ng metal sa Bulin, and another needed painting trade person din sa Bulin po ay 8 naman po yan sa Australia pa rin, and 10 welder naman sa Bulin pa rin o Violin, and 10 automotive vehicle painter naman sa CWC Lube Mobile, and 2 truck driver sa CWC Lube
mobile po. Okay, moreover po, from our job posting is mechanic motor vehicle, 19 ang kailangan sa CWC Lube Mobile. 7 naman, ito naman after natin sa Australia, sa Land of the Rising Sun sa Japan, CAD engineer under MTC. At sa Malaysia naman is 40 factory workers ang kailangan sa ASJ Components, and 2 waiter naman sa Sunset Beach Bistro sa Malaysia, and 3 restaurant workers sa Rotol Food Chain. Actually, eto mga to nabanggit na rin natin from previous episodes, but for you to become updated with the DMW's latest job posting is kindly visit their official website. Alam nyo mga ma'am and sir, sa mga naririnig nating balita nito mga nakaraan, yung mga human trafficking, yung mga na-scam po, ay naku po, ingat po tayo para sigurado ho na tiyak, na ligtas at hindi tayo mapupunta sa kapamakan, dun lamang po tayo sa rehistrado sa gobyerno at hindi ho lumalayo sa atin ng gobyerno bagkus lumalapit pa nga po. Kaya po punta po tayo sa official website ng Department of Migrant Workers, i-verify nyo dun, may agency nagpapakilala, merong DMW license number, pwede nyo i-check ho dun. No, i-check nyo sa website po kung nandoon talaga yung license number din at sila talaga yung nagre-reflect ng agency or company po. Kasi napaka-importante yun ng pangingibang bansa. Alam naman po natin yan sa tagal na panahon na ang Pilipino ay bukas ho sa pangingibang bayan. Mahalaga po na tiyak po yung ating pangingibang bansa na hindi tayo na pagsasamantala ng mga manloloko po. Kaya para safe ay dito po tayo pupunta sa Department of Migrant Workers po. Okay, now we're done with our giving updates for the job posting. At ngayon, dadako naman po tayo para sa ilang balitang OFW. Okay, so ito po, ang Israel po ay patuloy na iniatake at ang mga OFW ay inaalerto sa gera ho. So masusing binabantayan ngayon ng Department of Migrant Workers or DMW at Philippine Embassy ang sitwasyon sa Israel matapos na magdeklara nga sila ng state of war alert sa naturang bansa dahil sa pag-atake ng grupong Hamas. Ayon sa pahayag ng DMW nitong nakaraang Oktubre, ikapito ng Oktubre, ay nakikipag-ugnayan na mga pinuno ng Filipino community sa Israel sa kanilang mga miyembro bilang paghahanda sa anumang kaganapan. So nananatili rin umano ang ugnayan sa pagitan ng Filipino community at ng Philippine Embassy, gayon din ang tanggapan ng Department of Migrant Workers sa Israel. So pinapayuhan din ang mga Filipino overseas workers sa Israel na gumawa ng pag-iingat at sumunod sa mga abiso ng Homefront Command. Ayon sa DMW, may isa ng pamilya ng OFW ang nagpasaklolo sa kanila at nakontak na nila ang naturang OFW na nasa ligtas namang kalagayan. Naglagay rin umano ang DMW at OWA, ang Overseas Workers Welfare Administration, ng 24/7 Task Force Israel para sa mga OFW sa naturang bansa at sa kanilang pamilya. Batay sa mga ulat, idineklara ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na we are at war, subalit tiniyak nitong magwawagi sila. Binomba na rin umano ng Israel Air Force ang mga Hamas target na Gaza Strip nitong Sabado matapos ang sorpresang pag-atake sa naturang grupo. So sa mga kababayan po natin dyan, ingat po kayo at hangad po namin ang inyong kaligtasan at pag-iingat po sa inyo hanggang sa makauwi kayo ng ligtas dito sa Pilipinas. Kung kailangan pong umuwi, ay ingat po kayo at panalangin po namin ang inyong kaligtasan at syempre ang ganap na kapayapaan po sa pagitan ng dalawang magkaibang grupo. Excuse me po. At nakikiramay din po tayo sa mga kababayan po natin na namayapa na nadamay po dito po sa ating gera pong ito. Sa totoo lang po, nakalulungkot na mga ganitong pangyayari. Pero ganun pa man po, ay hangad po namin mula sa programa pong ito na Kumusta na ang Pag-ibig Mo, ay hangad po namin ang kaligtasan po. At ganun din po ang patuloy na tulong po para sa ating mga kababayang OFWs po. At after po nating balita po, ay yan po, ay patuloy po tayo sa ating programa Kumusta na ang Pag-ibig Mo, ay dadako naman po tayo para sa ating portion na Alam Mo Ba To? Alam niyo po, nung kahapon po, naglalakad ako papunta sa aming opisina, yung daycare na malapit sa amin, nakita ko may parada po sila, no? Nauuso naman po ngayon kasi yung tinatawag nating book month, no? Alam natin na yung ating buwan ng Oktubre ay connected to sa National Book
Month. Kung kayo ay nag-aral dito sa Pilipinas or maging sa bansang kinabibilangan ninyo, nakikita nyo po every October yan yung nagko-costume tayo ng mga fairy tale characters or mga mythology characters or mga famous literature. Pinopost natin. Naalala ko nung bata ako, nung high school, ang ginamit namin ay yung alamat ng Makahiya. Pero hindi ako yung doon. Hindi ako yung nag-costume. Ako lang yung nag-organize, yung gumawa lang po nung props. Okay? Pero yan po, isa sa mga nakakatuwang event po niyan. Pero alam nyo po ba na ang daming nakakatuwang trivia na dapat nating malaman patungkol po sa libro, sa kwento, at sa iba't ibang may akda po. At yan ang makikita po natin ngayon. Alam nyo po, napaka-importante sa tao. Alam nyo kung bakit may ganyang celebration po ng pag-alala or National Book Month. Bukod sa pagbibigay parangal sa mga naging akda ng mga binabasa nating libro, ay ito rin po ay pag-e-endorso po na patuloy tayo masusing mag-aral at enjoyin ng pag-aaral po. Na nagbabasa tayo ng libro. Ngayon po kasi umuunlad na rin ng teknolohiya. Dati talaga dala-dala mo yung makapal na libro, pero ngayon meron na tayong online, no? Yung mga PDF file, no, nandoon na lahat, kahit ilang libro yan, nakasave yan dito. Ang nasa sayo na lang yan kung sisipagan mo magbasa, tapos pwede mong paliwanagin kahit patay na yung ilaw, ikaw na lang yung nagbabasa. At least pwede mo pang magamit yan. Napakahalaga po mga mga kasama natin, mga kababayan natin, na tayo po ay patuloy na nagbabasa kasi nga po ito yung nag-enhance ng ating memory, lalo na sa mga medyo papunta na sa senior citizen age. Napakahalaga po nito para malayo tayo sa sakit na tinatawag na Alzheimer's. Okay, so speaking of trivia, patungkol po sa National Book Month, particular ngayong October, ay ito po yung iba't iba po nating mga trivia po. Alam nating lahat na yung amoy ng lumang libro, yan, yung mga tambay sa library, o kaya sa bahay ninyo, bigla kayo naglinis, binuksan nyo yung lumang libro, naamoy nyo po ba yon? Iba siguro parang baliwala lang sa kanila, pero para sa iba ito'y maluwalhati, no? Napaka-glorifying nung amoy or enjoyable. Ngunit mayroong kawili-wiling agham sa likod ho nito, no? Merong science behind it. Pansinin nyo yung libro na bagong bili, yung bago pa yung papel, versus dun sa libro na yung naninilaw-nilaw na yung papel. Pag binuklat mo, may kakaiba siyang amoy. Actually, ang naiisip ko, pag binubuklat ko yun, yung papel na ginagamit sa pandesal Parang yun yung naamoy ko. Pero alam nyo po, ang paliwanag po niya, sa paglipas kasi ng panahon, yung unting-unting pagkasira ng cellulite, no, o yung selusa or lingin ng papel ay humahantong sa paggawa ng malalaking ng iba't ibang mga organic compounds. Yun po yun, yung naamoy natin. So yung amoy na nabubuo sa compound na to, ano pong nangyayari po doon? Yun ngayon yung nagdidepende kung saan nakaprint yung aklat. Kaya mga uri ng papel at tinta at kung gaano katagal na lumilipas o lumuluma yung libro. Kaya mas luma yung libro, iba na yung amoy niya. Mas bago yung libro, no, iba yung amoy niya, no? So ganun po siya. At isa pa po, ang Alnarp Library naman, ito ibang trivia naman po ito patungkol sa libro, ang Alnarp Library sa bansang Sweden ay merong 217 na volume na koleksyon ng mga kahoy na aklat na tinatawag na The Tree Library. So ang bawat aklat ay naglalarawan ng isang partikular na puno. Ang pagkakatali nito ay bark, lumot at liche na matatagpuan sa species na yon, at may interior na aklat na nagtataglay ng mas natural na sorpresa. Gumawa sila ng mga libro sa Germany noong ika-19 na siglo. Kung di nyo ma-imagine itong binabanggit ko, ay meron po silang tinatawag na collection. For example, puno ho ng mangga. Yung puno ng mangga, hindi lang nila sinulat lang doon at dinrawing yung puno ng mangga. Bagkos ang ginawa po nila ay meron pong specimen doon ng bark, yung yung pinakabalat ng kahoy ng puno, yung even yung lumot ng puno, o pati ho yung kanyang dahon ay naka-indicate doon. At meron silang 217 collection ho niyan sa bansang Sweden. Okay? Meron din tayong isa pang trivia po. Ito po yung abibliophobia. Ito naman ay yung takot. Ano ibig sabihin ng abiblio? No? Pag narinig natin biblio, it pertains to aklat. No? Pero ang abibliophobia naman ay ang tawag sa takot na maubusan ng babasahin. Ito yung mga taong ayaw mainip. No? Gusto nila may babasahin. Pag naubusan sila mabasahin is nagkikreate yun ng fear. Okay?
Ang Never-Ending Story naman ay hindi lamang nagtatapos ngunit tinatayang nasa 96,000 salita lamang. Sinulat din ito ni Michael Ende, no? Ang galing, no? Ang apelyido ng ating author ay Ende at ang kanyang sinulat ay Never-Ending Story, no? At ang words ng Never-Ending Story ay binubuo ng 96,000 words. Ang masugid na pagbabasa sa buong buhay ay maaaring mabawasan ng rate ng pagbaba ng memorya ng hanggang 32%. At yung sinabi natin kanina, kaya mahalagang patuloy tayo nagbabasa. Alam niyo po ba na pag tayo po ay patuloy na nagbabasa sa buong buhay natin, mababawasan ang pagbaba ng memory natin ng 32%. Yan, kahit yung umaga lang po, no, magbasa po kayo ng Bible, no, magkaroon kayo ng devotion, no, napakalaking tulong po nun. Tapos nagbabasa pa tayo ng mga self-help books, no, o yung may mga balita, yan, magbabasa lang po tayo, okay? Yung adventure po ni Tom Sawyer, yan, yung mga namulat po dito, ay ang unang aklat na isinulat gamit ang makinilya. So, ang first na sinulat po, no, ng typewriter na libro ay walang iba kundi yung The Adventures of Tom Sawyer. By the way, ang aklatan naman sa may Harvard University ay may 4 na nakatali sa balat ng tao, no? May 4 na aklat ng batas o ng law books na nakatali sa balat ng tao. No? So that is something weird. Okay? Ang pangalang Wendy, si Wendy ng Peter Pan, kung natatandaan niyo po, ay ang pangalang Wendy ay nagkaroon lamang po niya nung nagsulat po yung author nito sa Peter Pan. Ibig sabihin, wala pang naitalang pangalang Wendy nung hindi pa po lumalabas yung aklat o yung kwento ni Peter Pan. At isa pa, ang mga tao naman sa Iceland ay nagbabasa ng mas maraming aklat per capita kaysa sa ibang bansa sa buong mundo. Ay very good po ang Iceland, ha, pagdating po dito, no? Ang mga libro naman ni Harry Potter ay ang pinaka-ban na libro sa Amerika. Alam niyo rin ba isa pang trivia po dito, na bago pa po, no, maging number 1 book noon sa Japan, ang Harry Potter, alam niyo po kung anong nangungunang publishing o libro sa kanila? Yung manga po ng One Piece. Okay? Nung dumating na si Harry Potter, natalo na yung One Piece. Pero makikita nyo nga naman ngayon, no, na natapos na yung Harry Potter pero existing pa rin at patuloy pa rin yung manga ng One Piece. Ang pinakamalaking bounded na libro, yung hardbound, no, yung binay na libro sa buong mundo ay ang The Clink Atlas. Isang 1.75 metro ang taas at 1.9 meters ang lapad na pinakamabigat sa 6 na tao na kinakailangan pa para buhatin ito. Okay? Ganun po siya kalaki, no? Inihahandog nila ito bilang regalo kay Charles II ng England ni Johannes Clench noong 1660. Ang atlas ay naglalaman ng 37 na nakalimbag na mapa ng daigdig. So, nakatutuwa, no? So, yan po ang mga clues po ay mga trivia po niya, no? Ay nakatutuwa ako dahil out of no, yung lawak na narating na ho ng kasaysayan ng pagbabasa ng aklat ay umusbong ang iba't ibang teknolohiya. Nandiyan nga yung meron sa makinilya, yung pangalang na imbento mula sa isang kwento, at nawa ay patuloy ito makatulong para po sa paglago ng ating kaalaman at pagkakaroon ng mas mayabong na imahinasyon at malikhaing pag-iisip. Kaya mga Pilipino, mga kababayan po natin, wag tayong magsasawang magbasa at importante patuloy po tayong natututo. At speaking of natututo, lagi po kayo may matututunan po sa ating programang Kumusta na ang Pag-ibig Mo. Kaya wag po natin kaliligtaan, tuwing Huwebes ho, ay tumutok po kayo sa Kakampi Online, ang official FB page, official YouTube channel, at ito pong Kakampi Online po ay nandito po sa iyo ang lingkod pag-ibig para po kumustahin kayo at bigyan kayo ng mga latest updates pantungkol sa inyong mga benepisyo at programa ng Pag-ibig Fan. Muli, nagtatapos na naman po ang ating maiksing panahon po para po sa talakayin po ang ating programa serbisyo, pero ganun pa man, patuloy namin kayong hinihingkayat na kung di nyo po nalaman yung mga nakarang episodes, huwag kayong mag-alala po. Naka-upload po yan sa official YouTube channel ng Kakampi Online at pwede nyo balikan po yan. At syempre, laging sumubaybay po sa ating official YouTube page para po sa mga patuloy pang episodes ng Kumusta na ang Pag-ibig Mo.
So muli, ito po ang inyong lingkod Pag-ibig, Erwin David, na bumabati po sa inyo rin ng Advance Merry Christmas at ingat po tayong lahat at humiling din ako ng patuloy na panalangin po para sa ating mga kababayan maging sa bansang Israel. Muli, ito po ang inyong lingkod Pag-ibig, Erwin David, na patuloy na nangungumusta sa inyo at magbabalik po tayo sa susunod na linggo para sa usapan natin na kumusta na ang pag-ibig mo.